Minasan, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 36. Ang unang pattern po natin sa Lesson 36 ay Verb Dictionary Form. Ang Verb Dictionary Form po natin dito ay manggagaling sa potential verb at intransitive verb. Ito po bale ang ating Verb 1. Yung pinaka-aim or goal po natin. Yung pinaka-purpose po natin. Pagkatapos, susundan po siya ng yoni. Ang ibig sabihin ay upang or para. Tapos, verb 2. Ang verb 2 naman po natin, ito po yung kusang aksyon na gagawin natin upang maisakatuparan po natin ang ating aim or yung ating goal. Next po, verb na form. Ang verb na form po, ito din po ang ating verb 1. Susundan po siya ng yoni at ng verb 2. Ang verb 2 po natin, ito po yung gagawin nyo upang maiwasan or hindi mangyari kung ano man po yung verb na form nyo po rito. Example po tayo. Unahin po natin ang verb dictionary form yoni, verb 2. Basahin po natin ito. Nihongo ga hanasemasu. Ito po bale ang gagawin po nating verb 1. Ito yung magiging goal po natin or magiging purpose po natin. Tapos, ang verb 2 po natin ay mainichi renshu shimasu. Ito yung ating aksyon na gagawin. Ang kalalabasan niya ay araw-araw magpa-practice upang makapagsalita ng Nihongo. Ang gagawin lang po natin, ang verb 1 po natin, kailangan po naka-dictionary form. Kaya ang hanasemasu, papalitan po natin ito ng plain form. Ito po ay potential verb. Kaya po ang hanasemasu ay papasok ngayon kay group 2. Kasi naka-align po siya rito. Tatanggalin natin ang mas, mag-a-add ru lamang po tayo. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung yoni po rito. Nilagay na po natin yung yoni. Basahin po natin. Nihongo ga hanasero yoni, mainichi renshu shimasu. Ang pinaka-verb 1 po natin ay ito. Ito po yung goal po natin. Ang gagawin nyo, magpa-practice ka araw-araw. Kapag magta-translate po kayo, maaari po kayo magsimula po rito sa verb 1, yung sa pinaka-goal po ninyo. Halimbawa, upang makapagsalita ng Nihongo, araw-araw magpa-practice or araw-araw magpa-practice upang makapagsalita ng Nihongo. Saan man po kayo mag-umpisa, wala naman pong problema. Example pa po tayo. Shimbun ga yumimasu. Ito po ang ating pinaka-verb 1. Ang verb 2 naman natin ay kanji o benkyou shimasu. Ang gagawin lang po natin sa verb 1 natin o yung ating pinaka-goal ay papalitan po natin siya ng dictionary form. Ang yumimasu, ito po ay potential verb. Naka-align po siya. Ito po ay pumapasok sa group 2. Kaya ang gagawin lang po natin, tatanggalin uli ang mas. Tapos, papalitan natin siya ng ru. At ilalagay natin ang yoni. Basahin po natin. Shimbun ga yumeru yoni, kanji o benkyou shimasu. Ibig sabihin, mag-aaral ng kanji upang makabasa ng dyaryo. Kapag dito ka nag-umpisa sa goal mo, upang makabasa ng dyaryo or newspaper, mag-aaral ng kanji. Ang lagi lang po nating tatandaan, ang verb 2, ito po yung gagawin po natin upang maisakatuparan or mangyari ang ating verb 1. Next example po tayo. Ang goal po natin ay hayaku todokimasu. Ito po yung pinaka-verb 1 po natin. Ang action na ating gagawin ay sokotatsu de dashimasu. Pinaka-verb 2 po natin. Ang gagawin po natin sa ating goal ay gagawin po natin siyang dictionary form. Ang todokimasu, ito po ay intransitive verb.
Tatanggalin po natin ang mas form dahil ang todokimas, ito po ay naka-e-line, ibig sabihin group 1 po siya. Tatanggalin po natin ito. Ang ki, papalitan po natin ng u-line, magiging ku. Pagkatapos, ilalagay na natin ang yoni. Basahin po natin. Hayaku todoku yoni sukutatsu de dashimasu. Ibig sabihin, ipapadala by special delivery, yung express, upang madaling makarating or maaga or mabilis na makarating. Ito po yung gagawin po ninyo upang mangyari po ito. Ang next po natin ay verb nai at susundan siya ng yoni at verb to. Ang halimbawa po natin dyan ay denwa bango o wasurimasen. Ito po bale ang ating verb 1. Pinaka-goal po natin ito. Dahil naka-nai form na, ibig sabihin, ang goal natin dito ay para hindi mangyari or maiwasan mangyari yung nasa verb 1. Tapos, ang ating verb 2, ito po yung gagawin nating action. Ang nakalagay po dito ay memo shite okimasu. Ito po bale ang ating verb 2. Napag-aralan na po natin ang te form okimasu sa mga naunang lesson po natin. Balikan po natin ang goal natin. Ang verb natin na wasurimasen, papalitan lamang po natin ito ng plain form. Dahil ang re, ito po ay naka-e-line, ibig sabihin group 2 po siya. Kaya ang gagawin lang natin, tatanggalin ang masen at papalitan natin ng nai. Pagkatapos, ilalagay na natin ang yoni. Basahin po natin. Denwa bango wasuri na yoni memo shite okimasu. Ibig sabihin, magme-memo upang hindi makalimutan ang telephone number. Kapag ikaw naman ay nagsimulang mag-translate dito, magiging upang hindi makalimutan ang telephone number, magme-memo. Pattern number 2 po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb dictionary form. Susundan po siya ng yoni, narimas. Ang gagamitin po nating verb dito ay potential verb at ginagamit din po rito ang intransitive verb. Ang ibig sabihin po ng pattern natin na ito ay nakaka or makaka. Ibig sabihin po may ginagawang action or may ginawang action, kaya yung verb po natin dito ay nagagawa na natin or magagawa na po natin. Next po, verb nai form. Tatandaan po natin ang nai, tatanggalin natin yung i. Kapag natanggal mo yung i, papalitan mo po ito ng ku. Kaya ang nai ay magiging naku. Tapos lalagyan natin ng narimas. Naging naku narimas. Ibig sabihin po kapag naka-nai form tayo, hindi na po natin kung ano man po yung verb na ilalagay nating negative po rito. Ang example po natin para dito ay Nihongo ga sokoshi hanasemasu. Ibig sabihin, kayang magsalita ng kaunting Nihongo. Gagawin po natin siyang nakakapagsalita na ng kaunting Nihongo. Ang verb po natin na hanasemasu, gagawin po natin siyang dictionary form. Dahil po ang hanasemasu, ito ay naka-e-line, ito po ay group 2. Tatanggalin natin ang mas at papalitan natin ng ru. Pagkatapos, ilalagay na po natin ang ating yoni, narimas. Kaya lang po, dahil nakakapagsalita ka na, ibig sabihin nagawa mo na. Kaya ang narimas natin, gagawin po nating narimashita. Sulat po natin dito. Basahin po natin. Nihongo ga sokoshi hanasero yoni narimashita. Ibig sabihin po nakakapagsalita na ng kaunting Nihongo. Nag-aaral ka po siguro or may ginagawa ka, kaya po ang resulta or ang nangyari ay nakakapagsalita ka na po ng kaunting Nihongo. Ang next example po natin ay
Nihongo de Jibono Kenga Eieru Yoni Narimashita. Ibig sabihin, nakakapagsalita na ng sariling opinyon sa Nihongo. Parang sinasabi mo dati, hindi mo kaya magsabi ng sarili mong opinyon sa Nihongo. Ngayon, nakakapagsabi ka na ng sarili mong opinyon sa Nihongo. Ang ieru, ang pinaka-transitive verb po niya ay iyu. Ang mass form niya ay imas. Ang transitive verb, dinala lang po sa potential verb kaya si iyu ay naging ieru. Conversation po tayo. Shinbun no kanji ga yomeru you ni narimashita ka? Ibig sabihin po, nakakapagbasa ka na ba ng kanji ng newspaper? Halimbawa, ang sagot natin ay iye mada yumimasen. Ibig sabihin, hindi pa po nakakabasa. Kapag hindi nyo pa po kayang gawin kung ano yung tinatanong sa inyo, maglalagay lang po tayo ng mada doon sa ating sasabihin. Tapos yung verb na ginamit niya, gagawin mo lang po siyang negative. Ibig sabihin, hindi mo pa siya kayang gawin. Pero, ginagawa mo or nag-aaral ka or may ginagawa kang action para doon. Pero sa ngayon, ay hindi mo pa kaya. Katulad po nito. Hindi pa niya kayang magbasa or hindi pa nakakabasa. Next conversation po natin ay, Mo jitensha ni noriro yo ni narimashita ka? Ibig sabihin po, nakakasakay ka na ba sa bike? Or nakakapag-bike ka na ba? Ang sagot po natin ay iye mada norimasen. Ibig sabihin po, hindi pa nakakasakay. Pinapakita mo rito na nagpa-practice ka pero sa ngayon ay hindi ka pa nakakasakay. Tapos sa dulo, nagdagdag ka ng additional mong sagot. Ipinakita mo yung nais mo. Hayaku norero yo ni naritai desu. Ibig sabihin, gusto ko nang makasakay agad. Or gusto mong ipahiwatig na gusto mo nang makapag-bike agad. Ang susunod po nating example ay para sa negative. Tatandaan po natin ang nai. Tatanggalin po natin yung pinaka-i niya at papalitan natin ito ng ku. Kaya po, ang nai ay magiging naku. Tapos, mag-add po tayo ng narimas. Example po tayo. Futorimashita kara fuku ga kirarimasen. Ang kirarimasen, ito po ay potential verb. Naka-negative form po siya. Ang pinaka-mass form po nito sa transitive verb ay kimas, nang ibig sabihin ay to wear. Gagawin po natin ang sentence na ito ng tumaba kasi, kaya hindi na naisusuot ang damit. Ang kirarimasen, papalitan po natin siya ng nai. Dahil ito po ay naka-align, ibig sabihin group 2 po ito, tatanggalin lang po natin ang masen. Tapos, ilalagay po natin ang nai. Kaya lang po, ang sabi, tatanggalin ang i. Kaya tatanggalin natin ang i na ito at papalitan po natin siya ng ku. Naging naku. Tapos, ilalagay na po natin ang narimas. Kaya lang po, naka-past tense po ang sentence dito. Hindi na daw po naisusuot. Kaya ang narimas, magiging narimashita. Basahin po natin. Futorimashita kara fuku ga kirare naku narimashita. Noon, naisusuot mo yung damit pero sa ngayon ay hindi mo siya naisusuot na. Example pa po tayo para sa negative. Basahin po natin ito. Chisai jiga yumimasen. Ang yumimasen, ito po ay potential verb, naka-negative form po ulit siya. Ang kanyang mass form sa transitive verb ay yumimas. Gagawin po natin itong hindi na nakakabasa ng maliliit or maliit na letra. Ang yumimasen, ito po ay naka-align kaya pumapasok po ito sa group 2.
Kaya ang ginawa lang natin, tinanggal natin ang masen at pinalitan ng nay. Kaya lang tinanggal ang i at pinalitan ng ku. Kaya nagkaroon tayo rito ng naku. Tapos ang narimas natin naging past tense kasi ang nakasulat dito ay hindi na nakakabasa. Kaya naging narimashita. Basahin po natin. Chisai jiga yuminaku narimashita. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay verb dictionary form yoni shiteimasu at verb nai form yoni shiteimasu. Ang verb po natin na kailangan dito ay transitive verb. Basahin po natin ito. This expresses that one habitually and continuously tries to do something. Kapag po dictionary form ang nakalagay, ang ipinapahayag po nito ang isang nakaugalian at patuloy na sinusubukan na gawin ang isang bagay. Kapag naka-nai form naman po, ito naman po yung hindi nakaugalian at hindi sinusubukan na gawin yung isang bagay. Example po tayo. Dikiru dake mainichi arukimasu. Gagawin po natin itong maging habit natin at patuloy natin na susubukan na gawin. Magiging hanggat maaari sinusubukan kong maglakad araw-araw. Ang arukimasu ito po ay group 1 dahil ito ay naka-e-line. Ang gagawin po natin, papalitan po natin siya ng dictionary form. Dahil po siya ay group 1, ang ki papalitan natin ng u-line. Magiging ku. At yung mas, matik po, matatanggal na po ito. Ang arukimasu magiging aruku. Tapos ilalagay na natin ang yoni shiteimasu. Basahin po natin. Dikiru dake mainichi aruku yoni shiteimasu. Example naman po tayo para po sa ating nai form. Iranai mono wa kaimasen. Gagawin po natin ito na hindi po natin maging habit at patuloy po nating susubukan na hindi po natin ito magawa. Magiging sinusubukan kong hindi bumili ng mga hindi kailangang bagay or mga bagay na hindi kailangan. Ang kaimasen, gagawin po natin siyang nai form. Ang kaimasen po, ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Ang rules po ng group 1 kay nai form, ang e-line papalitan po natin ng a-line. Dahil po ang a ay hindi natin ginagamit sa nai form, ang a papalitan po natin ito ng wa. Tapos yung masen, papalitan natin siya ng nai. Ang kaimasen naging kawanay. Tapos ilalagay na natin ang yoni shiteimasu. Basahin po natin. Iranai mono wa kawanai yoni shiteimasu. Pattern number 4 na po tayo. Ang pattern number 4 po natin ay verb dictionary form, verb nai form, susundan po siya ng yoni shite kudasai. Ang pattern po natin ito ay may dalawang ibig sabihin. Basahin po natin. Yung number 1 ay when requesting someone to try to do something habitually and continuously. Kapag daw po tayo ay nagre-request sa isang tao na subukan niyang maging habit at patuloy na gawin ang isang bagay. Number 2, when politely requesting someone to try to do something in a one-off situation. Kapag naman po tayo ay magalang na nagre-request sa isang tao na subukan niyang gawin ang isang bagay sa isang situation. Ang verb te form kudasai at yung naide kudasai, ito din po ay ginagamit natin kapag po tayo ay nagre-request sa isang tao.
Pero po, ang Teko Dasay at Nai Deko Dasay is used for a direct request to do or not to do something. Kapag Teko Dasay, nakikiusap tayo or nag-uutos tayo na gawin niyang isang bagay. Kapag Nai Deko Dasay naman, tayo ay nagre-request na wag niyang gawin ang isang bagay. Sila po ay naka-direct request. Ang pattern po natin ngayon, ito po ay hindi naka-direct request. At mas magalang po ito kaysa po dito. May paalaala pa po ang yoni shite kudasai. Cannot be used when requesting something to be done on the spot. Example po, sumimasen ga haisara o tote kudasai. Ito po ay tama po ito. Ibig sabihin, excuse me po, please pakikuha ng ashtray. Ang mali po itong nasa baba. Basahin po natin. Sumimasen ga haisara o toruyoni shite kudasai. Ito po ay wrong. Kasi po, ang yoni shite kudasai ay hindi po natin maaaring gamitin sa pag-request ng isang bagay na dapat niyang gawin on the spot tapos na. Tapos wala na at okay na. Hindi po natin maaaring gamitin sa ganong situation. Example na po tayo para sa ating pattern sa number 4. Ang ibig sabihin po ng ating pattern dito ay please try to or make sure to. Maaari din ang ibig sabihin ay please do or please do not kapag po tayo ay naka-nai form. Siyempre po, pag verb nai form ang gamit natin, ang mga to ay mapapalitan ng negative meaning. Basahin po natin ito. Motto yasayo tabimas. Gagawin po natin itong please try to. Kung ano man po yung verb, yun po ang ating pinapagawa po sa kanya. Ang tabemas, ito po ay gagawin nating dictionary form. Dahil ang tabemas ay naka-align, ito po ay group 2. Ang rules po ng group 2, papunta kay dictionary form, mag-a-add rule lamang po tayo. Tatanggalin natin ang mas, tapos plus root. Pagkatapos nito, i-add na po natin ang ating pattern na yoni shite kudasai. Basahin po natin ito. Motto yasayo tabero yoni shite kudasai. Ibig sabihin, please try to eat more vegetables. Example pa po tayo. Repoto wa mai shukin yobi ni dashimasu. Ang dashimasu, gagawin po natin siyang dictionary form. Ang dashimasu po, ito po ay group 1. Tatanggalin natin ang mas. Ang rules po ng group 1, papunta kay dictionary form. Ang E-line, papalitan natin ng U-line. Kaya ang shi, magiging su. Ang dashimasu, naging dasu. Tapos ilalagay na po natin ito. Ang yoni shite kudasai. Basahin po natin. Repoto wa mai shukin yobi ni dasu yoni shite kudasai. Ibig sabihin, ang report ay every week ng Friday, ipapasa please. Ang ipinapahiwatig po nito na dapat maging habit na natin or ugaliin na natin ang pagpasa ng report every week ng Friday. Yun po ang inuutos. Ang next example po natin ay para naman po sa nai form. Basahin po natin ito. Yakido shimasu kara kore ni sawarimasen. Ang sawarimasen, gagawin po natin itong nai form. Dahil ang sawarimasen, ito po ay group 1 kasi naka-e-line po siya. Ang rules po ng group 1, papunta kay nai form. Ang e-line, papalitan po natin ng a-line. Kaya ang ri, magiging ra. Pagkatapos, ang masen, papalitan natin ng nai. Kaya ang sawarimasen magiging sawaranay. Pagkatapos po, ilalagay po uli natin ito. Ang yoni shite kudasai. Basahin po natin. Yakido shimasu kara kore ni sawaranai yoni shite kudasai. Ibig sabihin, nakakapasok kasi, kaya please siguraduhin or make sure na huwag hawakan ito. Ang pinapahiwatig po nito, inuutos po sa atin ang isang bagay sa isang situation. Kumbaga po, one-time request kung ano man po yung iniutos po sa atin. Ang next example po natin ay,
Hito no namay o machigaimasen. Ang machigaimasen, gagawin lang po natin itong nai form. Ang machigaimasen, ito po ay group 2 kasi naka-align po ito. Ang gagawin lang po natin, tatanggalin natin ang masen at papalitan ito ng nai. Pagkatapos, ilalagay na po natin uli yon. Ang yoni shite kudasai. Basahin po natin. Hito no namay o machigai na yoni shite kudasai. Ibig sabihin, please siguraduhin or make sure na huwag magkamali sa pangalan ng tao. Ang panglima po natin ay toka. Ang ibig sabihin ng toka ay among other things or such things as. Ang paggamit po ng toka, kapareho lamang po ng partikelya na naaral na po natin. Si partikelya, ginamit po natin siya kapag ayaw na po natin banggitin lahat. Pero po, bukod po sa nabanggit natin, ibig sabihin meron pa pong iba. Kapareho lamang po siya ni toka. Kaya lang po si toka more on conversational po siya ginagamit. Example po tayo. Kino, nihon ryo tabi ni kimashita. Ibig sabihin, kahapon kumain ng Japanese food. Gamitin po natin yung ya. Sushi ya ramen nado tabimashita. Ibig sabihin, kumain ng sushi, ng ramen, at kung ano-ano pa. Kay toka po tayo. Sushi toka, ramen toka o tabimashita. Ibig sabihin, kumain ng sushi, ng ramen, at kung ano-ano pa. Ang magiging basehan po natin sa paggamit ng toka ay noun 1 toka, noun 2 toka. Hindi lamang po sa noun ginagamit ang toka, napakarami pa po, pero sa ngayon po, noun lang po muna ang ating gagamitin sa part number 5. Example pa po tayo. Halimbawa po, pupunta po kayo sa Japan at sasabihin nyo na plano kong pumunta sa Kyoto, Osaka, and so on. Ibig sabihin, bukod sa Kyoto at Osaka, meron pa po kayong ibang lugar na pupuntahan. Basahin po natin ito. Kyoto toka, Osaka toka ni iku tsumori desu. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang toka ay marami pa pong pinagagamitan, hindi lamang po sa noun. Pero ang ya, sa noun lamang po yun. Pero si toka, napakaraming gamit po niyan. Maliban po sa noun, ginagamit din po ang toka sa pagbibigay po ng halimbawa sa isang pangungusap. Basahin po natin ito. Ripoto ni wa kokoga yukata toka, musukashi kata toka, kanso kakoyoni shite kudasai. Ang pinapahiwatig po ng sentence na ito, sa report mo daw, please ugaliin or maging habit na ang pagsusulat ng impression o kaya ng observation tulad ng kokogayo kata. Halimbawa kung ano yung okay, kung ano yung maayos or maayos ba dito. At saka nagbigay din siya ng halimbawa tulad ng mahirap or kung ano yung mahirap. May pagkakataon din po na ang toka, siya na po yung pinaka-end ng ating sentence. Example po tayo. Donna supotso shitemasu ka? Ibig sabihin, anong klaseng sports ang ginagawa mo? Ibig sabihin, yung nilalaro nyo pong sports. Halimbawa, ang sagot natin ay, so desu ne, tenesu toka, bariboro toka. Ibig sabihin, well, tennis, volleyball, and so on.